Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. Natakot si BBM. Di umano sa 20% taripa na ibinigay ng US. Sabi ng ilan, si BBM kinastigo ni President Trump. Kaya si BBM lilipad sa Amerika, mga kabibig. Natuloy na daw di umano ang dito, ang unang bilateral meeting nila ni US President Donald Trump. Nako, sari-saring komento ang ating nababasa tungkol dito. The Philippines will negotiate to lower the 20% tariff the United States has decided to impose on Philippine exports starting August 1. Philippine economic team will fly to US next week to meet with US trade representative to discuss this. Ang problema kung ayaw ni Trump, kung ayaw pababaan ni Trump, kasi dapat 17 pero biglang tumaas to 20. In the press briefing in Malacanang, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go says the Philippines is concerned with the higher tariffs imposed by the US. Of course, 20%. Alam mo naman ang ekonomiya natin, naghihingalo. Tapos, merong pang taripa na 20%. Sabi ni Go, we remain committed to continuing negotiations with the US in good faith to pursue a bilateral comprehensive economic agreement or if possible, a free trade agreement. So, naghahanap-hanap sila ng solusyon kung paano mapababa itong 20% taripa or pwede bilateral comprehensive economic agreement or di kaya free trade agreement. Paano yung mga edka-edka dyan? Hindi ba yung parte sa mga agreement? Sabi ng isang netizen, the industries most likely na affected included electronics, garments, agriculture, food, certain conglomerates, mining, and oil. From the looks of it, the US would want to increase their exports for chicken, wheat, soybean, corn, among others. That would greatly contribute to disruptions of our farmers' planting intentions and local community trade. Let's not concentrate on the US market. Let's concentrate on developing other markets and let's support product development and marketing of our products. Ito na. So, the US-Philippine trade spot at 20% tariff tango. Expect the Trump administration's negotiations to resemble a high-stakes poker game where concessions are at the ante. Will the Philippines be forced to sacrifice its sovereignty for a set seat at the table? One can only hope the cards are stacked in our favor and that X deals don't translate to extraordinary sellouts. Let's see if this transactional tango ends with a win-win or just another win for the US. Fingers crossed, it's not a case of America's first, leaving the Philippines last. Goodness, anong mangyayari sa Pilipinas? Sabi ng ilang mga netizen na nagkomento hinggil dito. Naku, parang sabi ng iba, kung talagang mangyayari yung bilateral meeting ni BBM at ni Trump, baka, sabi ng iba, baka papagalitan si BBM sa ginawa niya ni Duterte. Walang pakialam si Trump na yan, di ba? Feel ko talaga, ewan ko, sabi ng iba, baka kausapin ni Trump si BBM or baka might karoon ng negotiation, Trump and BBM para si Pangulong Duterte ay maialis sa ICC, sa The Hague. Pero malabo yan because they're talking about negotiations, they're talking about the economy and also the 20% tariff. I think Trump will ask BBM regards to their plan to convert Subic Bay area as their arms depot and manufacturing hub. Wow! Grabe naman. Huwag mo pong ganun. Harap-harapan. Oh my God. Delikado na. Sabi dito, Trump will do drug test kay BBM on the spot would be much better. Lol. Kaya talaga. But so much our tariff attorney, OMG, sabi ng isang netizen. Kaya Attorney Glenn yung nabasa ko ha. That's what Marcos Jr. should work hard to get lower rate than doggedly pursuing a meeting for optics
only. Sabi na iba, nako, sa wakas, gumana na ang voodoo stalking efforts ni Liza Marcos, di ba? Attorney, di ako naniwala tarif ang pakay. Bumabaha na ang bansa, namatay ang sundalo deadma lang. Well, ganun talaga mga kabibiig na wala tayong magagawa. Kailangan ni BBM bilateral meeting kay Trump dahil sa 2%. Ang Amerika na nag-impose dyan. So, natural, no choice, kailangan silang mag-meeting. Hindi naman. So, yun kabibig, ano ang inyong komento hinggil dito? Sabi ng iba, naku, it's time na, baka makakauwi na si Digong sa dahil lang dyan. Ako naman, malayo yung kabibig kasi kung talagang gusto ni Trump na tutulong siya ni Digong, dapat noon pa, mag-aapat na buwan na si Pangulong Duterte sa ICC, walang ang kibo ang Amerika, walang ang kibo si Trump. So sabi ng iba, tapos na ang pagkakaibigan ni Digong at ni Trump, ngayon si BBM na daw at si Trump ang magkakaibigan. Depende talaga yun mga kabibig, hindi natin alam, 'di ba? Pero sana magawa ng paraan ni BBM na bababa ang taripa kasi ang Chinese community, yes po mga kabibig, wait, basahin ko, hanapin ko yung news. Sabi dito, the Federation of the Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated expresses serious concerns about the United States imposing additional punitive tariffs on exports from the Philippines. Of course, alam mo naman mga Chinese, lalaking negosyo. So, natural, maapektuhan din sila. So, kung maapektuhan ang mga Chinese, of course, tataasan nila ang presyo ng mga bilihin nila, yung mga produkto nila. So, tayo pa rin ang kawawa, mga kabibig. So, ano ang iyong komento hinggil dito, mga kabibig? Reality Bites. Welcome to the Ironclad Friendship Treatment. Salamat, Uncle Sam, for increasing our tariff as payments for the free stay of your military bases here. No problem about that. Ayuda is always ready for BBM. Diba? Ito ba? Huwag magtiwala kay BBM. Alam na natin ang pakay niya. Uy, ano ba kayo? Hindi. Bigyan natin ang benefit of the doubt. Baka mapababa ni BBM ang tawag dito, ang taripa. Diba? Diba? Alam mo naman si BBM, ang galing-galing magsalita. Nabodol nga tayo. Diba? Nabodol nga tayo sa mga statement ni BBM. So, posible kaya mabodol yan si Trump. Nabi niya, ibaba mo na Trump from 20 to 17%, back to the normal 17%. Ang tanong, si Trump kaya niyang pababain ang taripang ibinigay niya sa Pilipinas from 20 to 17 or lower pa daw? Let's try kung gaano ba ka-powerful itong si BBM, 'di ba? Gaano ba siya ka-powerful yung boses niya. Sera mo na abutin niya. Ba't niya pinadala si Tatay Digong sa The Hague kung magkita sila ni Trump? Parang hindi yata. BBM, baka mapadractice ka doon ha. Kailangan ni Trump yan. Alam mo naman si Trump. Trump hates drug addicts. Kahit anong gawin mo, Marcos, wala nang maniniwala sa'yo. Mga bayaran na lang ang tagapagtanggol mo kasi ginastusan mo. Sayang lang pera ng bayan. God save the Philippines. Good luck, BBM. Alam mo si Trump galit sa addict. Wow, sounds good for BBM. God bless BBM in the Philippines. Sigurado ibaba na to sa zona ni BBM kasi before si BBM after ni BBM pupunta sa Amerika, magsusona siya. After so nakapunta na si BBM sa Amerika, pabalik siya dito, magsusona siya. Sabi na iba, the best president of the Philippines, BBM. Wow, pagbalik ni BBM, may dalang missile na yan, pasalubong ng bayan. Malamang basag na naman kay President Trump yan. Demokrasya tayo, kailangan nating maglabas ng loobin sana sa paglipad ng eroplano sa kanil BBM, maisip niya kung gaano at karaming mga tao naghihirap ngayon. Ito na, iyak na naman ang mga DDS sa news na ito. Hindi kami iiyak. Bakit kami iiyak? Trabaho talaga yan ni BBM, pupunta sa Amerika, making bilateral meeting kay Trump para pababain ang taripa. Don't tell me kung hindi bababa ang taripa.
Hindi lang kami iiyak, pati kayo iiyak din kasi apektado tayong lahat. Gago talaga. Anong klaseng utang? Iiyak ang mga DDS kasi si Trump at si BBM magkikita. Wala kaming pakialam dyan. Ang pakialam namin is sana makonbinse ni BBM si Trump na ibaba ang taripa. Ano ba kayo? Ay, nako, ewan ko sa inyo. So, yun lang kami. Basta naman kabash kayo, no? Sa mga DDS na ganito, ganyan. O, tingnan nyo, si Trump na at si BBM ang mag-BFF yun. Wala kaming pakialam. Basta ang gusto lang namin, maipaba ni BBM ang taripa. Kung hindi kaya niya, umuwi na lang siya. O, diba? Mas nakakahiya kung pagbalik ni BBM ay hindi niya maipababa ang taripa. O, mas nakakahiya. O, inimbitahan yan. Nag-bilateral meeting nga. Tapos, pabalik ng BBM sa Pilipinas, hindi na ipababa ang 20%. So, sino nakakahiya? Diba? So, wala siyang nagawa bilang presidente. Wala siyang ginawa para ipaglaban yung pababaan ng taripa. Kung batasan ng taripa, sino ba mag-suffer? Don't tell me. Kayo lang. Tayong lahat. Ang mga businessmen. Ikaw, hindi ka naman businessman. Businessman ka sa mga bashers lang. Yun lang kabibigyan ating Let's Live Maglibak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.